Okay, una po sa lahat ay magandang hapon o magandang gabi po sa bawat isa. Sa lahat po ng nandito na naaabot ng ika nga ay aking tinig ay isang magandang gabi po sa inyong lahat. At una rin po sa lahat, at ako po at ang Grace's Love Baptist Church sa Dako po ng Pinao ay nakikiramay at nakikisimpatya po sa mga pamilya ni Kuya Romy na naiwan. Sapagkat ako po'y naniniwala, hindi po ganoong kadali na tanggapin, di ba? Na merong isang pamilya na ika nga ay kinukuha o nababawas sa pamilya. At siyempre, nandun po yung kalungkutan at pagdadalamhati ng bawat isa doon sa pamilya at naniniwala po ko na ito ay talagang hindi ganong kadali na tanggapin no ng pamilya at gayon pa man po ay ang sabi nga po ng banal na kasulatan ang Diyos po ang nagtatakda talaga ng lahat ng mga bagay po sa ayaw at sa gusto natin kapag po dumating yung punto na talaga na tayo po ay kukunin ng ating Panginoon Diyos ay wala po tayong magagawa. Gaya po ni Kuya Romy, po, at nung po siya ay nabubuhay, ay alam ko po na sapagkat meron po siyang karamdaman, ay marami na po siyang hirap at sakit na naramdaman physically sa kanyang katawan. At ang isang maganda, siyempre kung meron pong balungkot, meron pong good news. At ang isang maganda po roon, si Kuya Romy, nang siya po ay bago kinuha ng ating Panginoon Diyos, siya po'y nakarinig ng salita ng Diyos. Siya po'y nakarinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. At para po sa isang tao na nabubuhay, ay naniniwala po ako na wala na pong masigit na halaga po doon. Sa isang tao talaga, na hindi dahil lang sa siya ay maraming mga bagay na tinatangkilik. Kung hindi, sa isang tao talaga na nakarinig at nakaranas sa ika nga, ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, kumbaga sa yung buhay ni Kuya Romy, kumbaga sa marami na rin nangyari at naganap sa kanyang buhay at marahil ay yung pong takda na binigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos ay hanggang doon na lamang po. Hanggang doon na lamang po. Kaya siya po ay kinuha ng ating Panginoon Diyos at marahil ay tapos na po ako naman yung misyon na ipagawa sa kanya ng ating Panginoon Diyos po at na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po kumbaga sa si Kuya Romy ay tapos na po yung mga bagay-bagay talaga na nais sa kanya na ipagawa ng ating Panginoon Diyos ng ating Panginoon. At higit po sa lahat, siya po ay nakarinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. So alam po nila kung pag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito po ay wala pong pinipili. Po pwedeng sa panahon na masaya, ay po pwede po tayo makarinig ng salita ng Diyos. Po pwedeng sa panahon na mayroong okasyon, po pwede po tayo makarinig ng salita ng Diyos. Po pwedeng may party, po pwedeng may kasiyahan. At hanggang kumulang kayo din po maging sa panahon ng pagdadalamhati. Maging sa panahon ng kalungkutan ay pwede pa rin po natin marinig ang salita ng Diyos. Gaya po nitong ng pagkakataon na ito, ang pamilya nagdadalamhati, ang pamilya ay nalulungkot, pero sa gayon pa man ay nagpapasalamat po tayo sapagkat ginagamit ng Diyos. Hindi lamang ang panahon ng pagsasaya, hindi lamang ang panahon ng katuwaan, hindi lamang ang panahon ng ikangay kasiyahan, kundi maging sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pagluluksa, ay ginagamit po yung malaya na pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. At yun po isa talagang napakagandang bagay. Kaya nga po ba masasabi natin na sa lahat ng bagay, merong plano at meron pong layunin ang ating Panginoon Diyos. Lahat ginagamit niya. Lahat ay ginagamit ng ating Panginoon Diyos talaga para i-insist talaga yung ika nga ay malaya na may pangaral at malaya na mapakinggan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Siguro masasabi po natin o maitatanong po natin sa ating mga sarili,
bakit po kaya kanyo? Ano kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan? Ano po kaya ang paalala ng banal na kasulatan? Kanina binanggit ko po, no? Si Romy, wala na. Ibig sabihin, wala na siyang buhay, wala na siya ng hininga, hindi siya na nakakakilos, hindi siya nakagagalaw. Di ba? Kaya kahit na anong pangangaral na gawin natin, hindi na po niya ito naririnig. Di ba? Kaya ang mensahe na ito ay para sa iyo. Oo, ikaw, para sa iyo. Ano? Para sa iyo, yung mensahe na ito na sinasabi ng Biblia. Sapagkat ikaw yung mayroong kakayahan talaga na makarinig, di ba, makaunawa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ipinagpauna na sinasabi ng banal na kasulatan na hindi pong tama at tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Di ba? Sa pakikinig. Hindi sa ano pa mga bagay. Mga tao, mga kaluluwa talaga na may oras at panahon na makinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan po yun. Kaya sa mga oras na ito, bagamat hindi maganda yung senaryo, bagamat kalungkot yung ating paligid, pero ano mo ba? Na ikaw ay napakapalad at napakapalad mo higit sa lahat. Sapagkat naging sa ganitong kalungkutan ay niloloob ng Diyos. Diba? Niloloob ng Diyos. Niloloob ng Panginoon Diyos talaga na mapakinggan mo ang salita ng ating Panginoon Diyos. So kung may tatanong, why? Ano ang layunin at ano ang purpose ng ating Panginoon Diyos? Ano ba ako at sino ba ako sa harapan ng ating Panginoon Diyos? So, alam po niya, pagka po ang Biblia, ay madalas ko sinasabi, no? Na pagka ang Biblia, naririnig natin. Ang Biblia, personal na binabasa mo. Hello, personal na binabasa mo. Narinig mo ang Biblia. Ibig sabihin, no? Ang Diyos nangungusap sa iyo. Di ba? Ang Diyos nangangaral sa iyo. Ang Diyos nagpapaalala sa iyo. Ang Diyos nagtuturo sa iyo sa tuwi-tuwi na. Di ba? Na isang tao talaga ay nagbibigay ng oras na makinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakapalad po natin. Maaari sa pamilya, malungkot at may kalungkutan, pero ikaw na nandito ngayon, ito yung ginamit ng Diyos na way, na daan, di ba? Na instrumento para mapakinggan mo ang salita ng ating Panginoon Diyos. Siguro may tatanong mo, bakit kaya at ano kaya ang aking kalagayan sa harapan ng Diyos? Di ba? At ano kaya at ano ang aking kalagayan sa harapan ng Diyos? Kung bakit kinakailangan ko na makinig ng salita ng Diyos? Ano ba ako at ano ba yung aking kondisyon? Ano ba ay yung aking kalagayan sa harapan ng Diyos? Napakabait ko naman. Di ba? Hindi ako makabali ng kamote. Hindi ako makabali ng pinggan, lahat na. Sa aming barangay, ako ay kilala na tulungin. Sa aming barangay, ako ay kilala na pagkawang gawa, etc. Walang dahilan. Diba walang dahilan para ako mag-aksyon ng panahon para mapakinggan ang salita ng Diyos. Siguro ganun ang mindset ng maraming mga tao. Okay naman ako, etc. Hindi ako nanlalamang ng kapwa. Wala, sigurado? Sigurado ka? Tama ba yun? Ano po ba yung sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi po ng Biblia sa Romans chapter 3, kanina binanggit si Brother Joey na may ikli lang eh. Si Pastor Behit pala may sabi. Sa Romans chapter 3, verse 23, ano po ba yung sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano ang sabi ng Biblia? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Kaunti lang bang nagkasala? Ilan lamang bang nagkasala? Yung puro yung sabi ng Biblia? No, hindi na sabi ng Biblia. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa tanggapin mo at hindi. Sayawan mo at hindi. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay nagbabaak, ibigyan din ng Biblia. Tinitiyak ng banal na kasulatan, ikaw at ako ay magkasala. Ikaw at ako ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Diba? Maaari sa tingin mo, ikaw ay banal. Maaari sa tingin mo, ikaw ay okay sa lahat, etc. Pero sa mata ng Diyos, sabi ng Bible, nasa tiyang ka pa lang. Sabi chapter 51. Verse 3, ang sabi ng Biblia, nasa tiyang pa lang tayo. Nasa sinapupunan pa lang tayo. Ikaw ay pinaglia at pinanap na ikaw ay makasalanan. At dahil nandun, hindi mo na naising ibigin ng Diyos. Hindi mo na naising mahalin ng Diyos sa sarili mo. Kapagkat ikaw ay makasalanan at ikaw ay pinanganak na makasalanan at patuloy na kagagawa ng kasalanan. At dahil nandun, ang sabi ng banal na kasulatan, tayong lahat ay nahiwalay sa ating Panginoon Diyos. Sa Romans chapter 1, verse 18, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi niya, sapagkat ang poot ng Diyos, maliwanag po ang sabi ng Biblia, ano po?
Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag. Di ba? Saan po nahayag yung galit at puot ng Diyos? Mula sa langit. Kanino nahayag yung puot at galit ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, sa lahat. Sino yung lahat? Ang sinasabi ng Biblia, sa lahat ng mga makasalanan. Sa lahat ng mga manggagawa ng kasalanan. Sa lahat ng ikanga ay hindi umaayon at kumukontra sa katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. So, ibig sabihin, no, kung ikaw ay alam mo at tanggap mo na ikaw ay makasalanan at tayo makasalanan sa harapan ng ating Panginoon Diyos, ibig sabihin nun, ang Diyos hindi natutuwa sa atin, tama? Ang Diyos hindi nagagalak sa atin. Di ba? Ang Diyos ay hindi natutuwa sa atin, etc. Kundi ang sabi ng Biblia, ang Diyos napupuot sa atin. Kaya ibig sabihin, kung tanggap mo na ikaw ay makasalanan, ang Diyos nagagalit sa iyo. Di ba? Ang Diyos napupuot sa atin. At ang dahilan ng kanyang kapuotan, yung ating pagiging makasalanan. At kailanman, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi natin kayang taguan, hindi natin kayang taguan yung kapuotan at kagalitan ng ating Panginoon Diyos. Saan ka man magpunta? Because ang ating Panginoon Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi mo ito kayang takasan. Hindi mo ito kayang takbuhan. At kanino pa? Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi niya, na mga sinisiwata ang katotohanan ng kalikuan. Di ba? Ang marami mga tanong sasabi, ano ba yan? Hindi totoo yan. Di ba hindi sila naniniwala? Hindi sapat para sa kanila na gano'ng Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo ngayon sa kasalanan. Hindi sila sapat doon. Hindi sila kontento doon. Kaya ang ginagawa ng maraming mga tao, gumagawa sila ng iba't ibang mga kaparaanan. Bakit? Hindi nila tanggap na sapat si Kristo. Hindi nila tanggap na sapat yung dugo ni Kristo. Hindi nila tanggap na sapat yung sacrifice si Kristo. Iba para magbayad ng ating mga kasalanan. Tumubos ng ating mga kasalanan at mula doon. Di ba? Kung ikaw ay sasampalataya sa Diyos, hindi mo nararanasan yung kapuotan at galit ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Ang sabi nga ng Bible, may daan na tila matuwid sa isang tao. Datapot ang dulo nun ay kapahamakan. Hindi ho ba ganun ang tao? Akala ko pagka medyo ako ay okay na eh. Akala ko gusto akin medyo nakabarat, medyo barat-barat okay na eh. Di ba? Akala ko medyo pagka akin papalo-palo ng konti, okay na. Di ba? Ganun ang tao. Akala ng tao. Sa tingin ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi po. Daan na tila sa matuwid, pero ang dulo nun ay kapahamakan. Ito yung sinasabi ng banal na sinasabi ng Biblia. Kaya maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan. Balikan ko lamang po yung Romans chapter 3 verse 23. Sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag po, ano po? Kaya walang sino man tao sa sarili niya. Hindi ba? Na makakaabot, makapapasa sa pamantayan o sa standard ng ating Panginoon Diyos. Bari sinusubukan niya, maaaring nagtitry siya, pero bigo siya. Kulang at kulang ang lahat ng mga effort na gagawin ng tao. Walang anumang bagay sa sarili niya. Di ba? Upang magkaroon siya ng ikanga, ay katanggap-tanggap mula doon sa ating Panginoon Diyos. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kulang at tapos ang lahat ng mga pagtatangka ng mga tao. Di ba? Kulang po yun. Kulang. Ano ba kulang po yun? Wala po tayong magagawa sa sarili natin upang magkaroon ng pag-asa patungo sa buhay ng walang hanggan, upang matakasan at malagpasan natin ang kapuotan at kagalitan ng ating Panginoon Diyos. At ang good Diyos, alam po ninyo, ang good Diyos, meron pong mabuting balita. Di ba? Hindi kayang gawin ng tao sa sarili niya because ay makasalanan, because ay hiwalay sa Diyos, because spiritually patay siya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Nagtangka siya, pula, etc. Pero ang Diyos na makapangyarihan, siya yung gumawa ng paraan. At anong ginawa ng Diyos? Di ba? Yung hindi mo kayang ginawa niya. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Unconditional love. Walang hanggang pag-ibig. Di ba? Sa likod na ikaw ay marumi, sa likod na ikaw hindi katanggap-tanggap, sa likod na ikaw ay mabaho, ikaw ay inibig ng Diyos. Wow! Amazing grace. Di ba? Wow! Kamanghaman ng pag-ibig ng Diyos. Sa likod na ikaw hindi karapat-dapat, binahal ka niya. At inibig ka ng ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa maganda ka, hindi dahil sa gwapo ka, hindi
dahil sa mayaman ka, hindi dahil sa ano mga bagay na sa iyo, sapagkat kung titingnan ka ng Diyos sa sarili mo, walang sino sa atin ang katanggap-tanggap, sapagkat tayo lahat ay marumi at mabaho sa paningin ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng Biblia, kaya ang good news, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, unconditional love. Di ba? Basta sinabi ng Diyos, iniibig ka niya, minamahal ka niya. Di ba? Gaano ka mang karumi at gaano ka mang kasaba. Di ba? Ang ginawa niya, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ibinigay niya si Kristo. Hindi ba yung parusa na dapat ay sa atin, inako niya. Yung sacrifice ay dapat ay sa iyo, kinuha niya. Siya yung pumalit sa dapat yung paglagyan. Siya yung lumagay doon, siya yung pinarusahan, siya yung nagbata ng lahat ng parusa na dapat ay sa atin. At yun ang magandang balita. Wala sa wakawalan ng pag-asa. Meron pala tayong pag-asa. Sinubukan mo naman tangkain ang lahat ng mga bagay. Pero nabigo ka. Pero salamat sa Diyos na makapangyarihan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak sa atin na ating makasalanan. Hindi dahil sa gwapo ka, kundi dahil sa iyo. Ang gusto ng Diyos, ang conditional na pag-ibig ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba? Binayaran niya, tinubos niya ang lahat ng parusa na dapat ay sa atin. Sabi niya, sapagkat nilalang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang, yun ang maganda rin, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, mayaman ka man, mahirap, na ikaw na makasalanan, nagsisisi ng kasalanan at sumampalataya kay Kristo, upang ang sino man, ay pinag-aralan mo na wala, nang naman o hindi, etc. Mayaman man o hindi, kung ikaw ay sasampalataya sa Diyos, magsisisi ka ng kasalanan at sasampalataya sa Kanya, ng buong puso ang pangako niya, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ako may sabi niyan. Hindi relihiyon ang may sabi niyan. Ang may sabi na ng salita ng Diyos, kung ikaw ay naniniwala na ito ay salita ng Diyos, dapat mong panghawakan, dapat mong paniwalaan. Kung ito ay salita ko lamang, huwag kang maniwala. Pero kung ito ay salita ng Diyos, wala kang magagawa. Kung dito ay paniwala, sapagkat kung ito ay hindi piniwalaan, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Sigurado, sure po, sinungaling ng Diyos pagka hindi na ginawa yung mga bagay na yan. Di ba? Sabi niya, sapagkat lamang ang pag-ibig ng Diyos, binigay niya kanyang butulan na upang ang sino sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak. Maliwanag, hindi mapahamak, hindi mapaparusahan. Di ba? Hindi mabing yung galit ng ating Panginoon Diyos, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 3, ano ba yun? 36, diba? Sabi rin, ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Meron pa hubang matilino? Malabo ho ba yung salita na yun? Malinaw. Yung sa mga nasa labas, malabo ho, malinaw. Malinaw. Ayan, ang sumasampalataya sa Kanya, anong sabi? May buhay na walang hanggan. Kaya yung pubang pananampalataya na isang tunay na sumasampalataya, bagamat yung kanyang kaluluwa, ay yung kanyang katawan, saan mapupunta? Santo Cristo. Iba naman doon sa gate to heaven. Di ba? Kanyang katawan lupa. Pero ang kanyang kaluluwa, merong katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ka nangangapasigiling sapagkat sigurado yung salita at pangako ng Diyos, ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang sasabihin ba? Sumasampalataya naman po ang gusto na. At sumusobra pa na Di ba? Sure. Sakali bang kunin ka ng Diyos ngayon sa oras na ito, alam mo kung sa langit mapupunta ang iyong kaluluwa. Alam mo ba? Pagka hindi mo alam at hindi ka tiyak, hindi ka patunay na sumasampalataya. Inasabi ko lamang po, pero wala ka pang tunay na pananampalataya. Sapagkat tinitiyak ng Biblia, maraming talata sa banal na kasulatan, ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Datapwat ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hindi makakakita ng buhay, kundi yung poot at yung galit ng Diyos ang patuloy na sumasa iyo. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sa talata na lamang po. Sabi nga po doon sa 1 chapter 5, verse 30, Unang Juan, kabanatang 5, talata po 13. Sabi doon, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo. Wow! Kaya mabuti ang Diyos Hindi kayo iwanan sa kampungan. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman. Ay, nalalaman ba? Hindi nalalaman pala Di ba? Upang inyong maalaman. Na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan.
Kaya pwede po pala, kahit na ikaw ay nabubuhay, hindi kinakailangan magpantay ang dalawa mo. Pwede mo matiyak kung ikaw ay sumasampalataya, sapagkat ang mga sabi ng Biblia, at nalalaman na, ang sabi naman ng nakasulatan, at nalalaman, wala. Sapagkat nalalaman natin, at nalalaman natin, ganun talaga pagka ito din, 45, medyo, sandali po at ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ikaw na nandito ngayon, na alam mo na ikaw ay makasalanan, nakamba yung puot at galit ng Diyos. Ikaw ay marumi at ikaw ay mabaho sa mata ng ating Panginoon Diyos. Wala kang pag-asa, tumangka ka naman na sinubukan mo na, pero kapos at bigo ka. Pero meron ka ng pag-asa. At ang pag-asa niya ay walang iba. Ngunit pamagitan ng ginawa ni Kristo, himigit tumulang na 2,000 taon na nakararaan, siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa katubusan at kabayaran ng iyong kasalanan. Pero ang malaga, sampalatayan mo. Pagsisihan mo yung kasalanan at tumakbo ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Manganong ka sa Kanya. Natami mo pag-asa. Liwanag ang sumasampalataya sa Kanya. Hindi po sinabi ng Biblia na ang gumagawa ng mabuti. Hindi po masama ang gumawa ng mabuti. Hindi po yung sabi ng Biblia. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, ang sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang tanong kay Juan kung tanong, ikaw ba'y tunay na sumasampalataya sa Kanya? Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Kanya, mapalad ka. Meron kang buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka tunay na sumasampalataya sa Kanya, mapapahamak ang iyong kaluluwa at mananatili na kaamba sa iyo yung kapuotan at kagalitan ng Diyos na kailanman at saan man, hindi mo kaya takasan at takbuhan yung kapuotan at galit ng ating Panginoong Diyos. At tawa po, bagamat maikli, ay huwag mo ipagwalang bahala yung salita ng ating Panginoong Diyos. Gaya kung binanggit ko po kanina, ang Panginoong Diyos talaga ay isalita talaga ng Diyos. Wala itong pinipiling oras, wala itong pinipiling panahon. Ano man ang mga pangyayari at mga kaganapan, yung laya talaga na may pangaral yung salita ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng yan ay biyaya na nanggagaling sa Diyos at isang magandang oportunidad para sa iyo, para ikaw ay makarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. At muli po, kami kaya nakikiramay sa pamilya ni Joanne at salamat po sa may pagkakataon na nakapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Tayo po manalangin. Aming dakilang Diyos na buhay at kapangyarihan na siyang lumikha ng langit at ang lupa, maraming salamat po Panginoon sa maikling pangangaral ng inyong mga salita. Salamat po at malayan na ipangaral, malayan na pakinggan at nawa po dakilang Diyos sa bawat nandito ay kayo po naman Diyos ng bigay ng karunungan at kaunawaan upang maunawaan ang inyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.